Hello mga auntie, kamusta? Pakinggan natin si Kabayan. Ba't siya napauwi? Ano reason? Yung mga first timer na hindi pa alam ang buhay Middle East, kung kayo ay may plano mag-abroad. Hindi po madali ang Middle East, lalo-lalo na po sa Saudi. Pakinggan natin si Kabayan sa statement niya ha. Guys, kung kamo ha, first, tubagon nako. Ang akong suot jud nga magtrabaho is naka-uniform jud ko. Tapos naka-hijab na ha. Tapos for about sa maligo tapos tuwalya nakagawas. Hoy guys, lisod pud mag-green coat ko no. Gikag CR. Sa mga OFW no, murag karon lang ko kadungog nga ang CR naa sa sala. Syempre, kung ikaw kadama, ang CR jud nimo na jud sa inyong kwarto. So, feeling free ka nga magawas nga nakatawel kay nasa imong kwarto. Ngano, unsa di ay mali kung magtualya maggawas. Bago po kayo ma-deploy ng mga agencies nyo, may pagdadaanan kayong trainings, orientations sa TESDA, OWA, and PDUS. Nabanggit na din nila kung ano yung ayaw at gusto ng mga taga Middle East. So, ano yung ayaw? Yung ayaw nilang makita yung mga kasambahay na nakatuwalya na lang palabas ng banyo. Sa ganyang sitwasyon po kasi, kahit na nasa loob ng kwarto mo yung CR, hindi pa rin po pwede yun. Kasi anytime pumapasok si amo at mga bata. Kabayan, red flag po yan ng mga taong taga Middle East. Alam mo yung ayaw nila makikita yung ganyan. Ang nabanggit ni Kabayan, nasa 4th floor yung room niya. May washing room. At hindi niya nabanggit na yung iron room ba, andun din sa room niya. So in that scenario, anytime papasok si amo at maghahanap kunwari ng damit or sapatos, tsinelas, may ibang bahay ni amo na yung kwarto walang CR. So, lalabas ka pa ng sala at saka doon ka maliligo. May kaibigan ako dito. Yung CR niya, pupunta pa siya sa sala. Lalabas pa siya. Kasi yung kwarto niya walang CR. Pagtapos niya maligo sa CR, lumabas siya, hindi siya nakatapis ng tuwalya. Nakabihis na siya kaagad. Kasi iniiwasan niya yung problema. Iba-ibang bahay ng amo. Hindi lahat pare-pareho. Depende lang talaga sa amo mo kung mahigpit o hindi. Eto Kabayan, huwag kang pilosopa ha. Kasi alam mo yung ginawa mo, bawal yun. I'm sorry for this word Kabayan. Medyo masasaktan ka sa sasabihin ko. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo pagmamayari ang bahay, kahit sulok ng kwarto, kahit nasulok ng banyo, hindi sa'yo yan. Kung ano ang gusto ng amo mo, sundin mo. Kasi nakikitira ka, nagtatrabaho ka. May mga amo na binibigyan ng privacy ang mga katulong nila, lalo na sa banyo. Pero may mga amo din na hindi, ayaw nila. So para iwas problema, sundin na lang yung mga rules na gusto ni amo. Yun lang kadali, kasi gusto nilang protektahan yung pamilya. Kamo be, mga OFW, mga kadama, dira sa Middle East, do you think kung nakasala or nangabit ko, makagawas pa ka ako sa ilang balay? Do you think kung nakasala jud ko sa ilaha og bugat nga, sige, dito na ta sa ginaingon nila nga, nagiakit na ko ako ang baba? Do you think akong madam mo sugot nga, paulion lang ko nga, wala, tapos paulion lang ko nga, quits lang ba? Walay nahitabo. May mga marites din dito sa Middle East. Winarningan si Kabayan na huwag gawin yan, pero ginawa pa rin niya. Kabayan, if you're doing that thing, may mga professional na amo at saka hindi. Swerte mo, pinauwi ka pa, binigyan ka pa ng chance na makita mo yung pamilya mo. In that case kasi, kahit na panghihinala ng yung mga asawang babae kasi sa Middle East, sobrang selosa sila. Pero, siguro yung amo mo, minabuti pa talaga na umuwi ka na lang. Kasi mas malaking problema pa ang haharapin ng amo mo. Kaya kanila pinauwi. Pero blacklisted ka na. Binabash ka ng OFW. Kasi alam ng mga OFW, yung mga ugali at saka anong reason bakit ka napauwi. Ikaw yung laman ng chismis ngayon. Parang nakakaano lang. Ang pangit pakinggan. Panoorin mo. Ka-offend yung madam, bakit
siya. Pinauwi siya dahil may ginawa siyang mali, kaya pinauwi siya. Kasi di ba yung interview ka niya? Siyempre, doon sa may... I mean, yung kasi niya sabi niya pinauwi kasi na Ginawin kasi ito maganda siya. Yun ang sabi niya sa akin. Normal naman ako. Interview, tanungin ko, oh, bakit ang aga mo napauwi? Kasi yan, alam mo na kung ilang buwan ka doon. Siyempre, tanungin ka. Eh, siya ang sinabi niya, pinauwi siya dahil maganda siya. Eh, di yun din ang inano ng ng reporter. Ano ang malay ni Bong kung yung nangyari doon sa kanya, sumama sa mga sa kanya? Siyempre sa bunga nga ni galing. Balay, hinatid lang siya doon. Tapos hinatid siya sa award, kung may uwas na pag hindi ka nakatapos ng contract, kung signan ka doon, hindi ka tapos ng kontrata mo, ganyan dito sa Middle pag hindi ka tapos ng contract, tapos mauwiin ka, i-turn over ka sa amo mo, buti kong amo muna, buti kong amo, bilhan ka lang agad ng ticket tapos pauwiin ka, hindi ka i-turn over sa OWA, siya din-turn over yan sa OWA eh. Ayan yung review ni Bong. Bakit yung sinabi ng amo niya doon na sa reason? Inano na siya, hindi nga napakita yung amo niya doon. Hinatid siya doon, pinahatid siya. Pinahatid siya doon. Kaya tapos doon sabi, kaya nakita siya ni Bong, bakit ka pinauwi? 2 buwan ka pa. Ayun, sabi niya kasi maganda daw siya. Nga nga, gaga. Okay lang man sana yun. Para ba ano ba? Kasi halimbawa, pinauwi siya kasi ganyan din. Pero huwag naman yun. Ipagkalat ba nila ng parang ang insulto ba? OFW lahat. Kung kahin mo na sa'yo, ay pinauwi ako, bakit mas may maganda pa yun sa kanya. Pangit niya yung bunganga niya. Tapos umaarte pa siya. Ngayon, nag-drive na naman siya. Sabi, Instead of being humble, ang dami mo pang sinabi. Okay na sana yung intro, yung interview mo. Bigla kang nag-live. Nabanggit ni Kabayan na may alaga siyang dalaga. Hindi niya nabanggit kung ilan. At saka may mga kids din na inaalagaan niya. Medyo mahirap ngayon. May marami siyang alaga. So, pero at least, I'm glad na nakauwi kang safe. Kaya hindi ibig sabihin na napauwi siya kasi maganda siya. Kasi ang dami mga magaganda dito sa Middle East na nagtatrabaho. Sa mga magaganda dyan, may planong mag-abroad dito sa Middle East. Okay lang naman yun, basta sumunod kayo sa rules. Alam mo yung gano'ng kadali. Sumunod ka lang sa amo mo. Yung ayaw niya, talaga, doon ka mag-focus. In that way, susundin mo si among babae. Makinig ka lagi sa kanya. Purihin mo siya lagi. Kahit na mukha na siyang palaka, ayos lang yun. Sabihin mo maganda siya, maganda siya, maganda siya. Everyday mo sabihin yan. Well, anyways, Kabayan, we're happy you're going home safe. Learn from your mistakes. Yun, doon ka na, doon ka magigising kasi. Ayun na nga mga auntie, sana maging aral sa inyo. Peace tayo!